Anyway ho, mga boss chief, kay Takero ko po nalaman sa live niya. Oo, mayaman yun si Boss Mike Sabera. Hingi kayong pamasko doon. Ngayon naman ho, sinasabi ni Rodante Marcoleta, aka Boy 2K, nangako ng libre ang inyong mga kuryente o ang ating mga kuryente kapag ka 2,000 pababa ang bill ninyo sa Meralco. Hindi ko lang ho alam kung ano na nangyari doon. Mukhang kinalimutan na ni Rodante Marcoleta pagkatapos hong manalo. Hindi, di ba nung kampanyahan si Rodante Marcoleta, ini-explain niya pa yan eh. Ngayon, wala na akong naririnig kay Meralcoleta, mga bossing eh. Wala na. Meron, gusto niya, yung yung unang 10 daw na gusto niyang susuga na batas. Matanggal na lang daw po yung VAT doon sa kuryente. Wala na yung wala na yung libre na 2,000. Anyway, ganyan talaga, Konsensya niya na yun. Kung ginamit niya lang yung pangako na yun nung panahon ng eleksyon. Pero syempre, kapag ka nagawa niya yan, sasaluduhan natin si Meralcoleta. Di ba? Sasaluduhan. Hindi, totoo, mga bossing. Pag nagawa ni Meralcoleta yan, sasaluduhan ko siya. Siyempre, makakagaan ho sa mamamayang Pilipino. Ang tanong kung gagawin, no? Dahil hanggang ngayon po, wala tayong naririnig from him. Ngayon daw po, pinaka-credible daw ho na witness is si Gutesa. Parang ano lang ho, no? Parang yung sa Blue Ribbon Committee lang ho, mga bossing, na ang pinaka dapat sumailalim sa witness protection, etong mga diskaya. Ganyan. Doon naman, para sa kanya naman, pinaka-credible na witness naman daw ho, walang iba kundi si Gutesa. Baka mamaya magulat kami, biglang sabihin ni Gutesa, ay, binayaran po ako. No? Ano kaya, What if, mga bossing, what if biglang nagsalita si Gutesa? Pinilit lang po ako eh. Pinilit lang po ako, binayaran lang po ako nung mga nagpapasama sa akin para magsalita daw po ako. Kaya nga tignan nyo po yung mga sinasabi ko doon sa aking affidavit. Iba-iba, hindi ko maintindihan. Kasi po hindi ako yung sumulat nun. What if ganon yung sabihin ni Gutesa kapag ka naimbitahan at dumalo na siya? Pag naiipit na. May mga makukulong ho dyan. May mga madidisbar ho dyan. May mga matatanggal sa pagkasenador dyan. Posible. Di po ba? Sabi dito, Pilipinas Today, most credible witness, dinepensahan ni Marcoleta. Bakit hindi mo ilabas kasi? Sabi pa ni Marcoleta, kaya hindi lumalabas si Gutesa kasi may 5 milyon daw na nakapatong sa ulo. Parang papatayin si Gutesa. Sabi ko naman, lintik ka, nag-imbento ka na naman. 5 milyon. Sino mag-aaksaya ng 5 milyon sa ulo ni Gutesa? Wala namang katorya-torya. Wala namang ano-ano yung pinagsasabi niya doon sa Senado. Walang bilang. Tapos 5 milyon papatungan mo. Kung ako ho, mga bossing, kung ako yung gustong puntuhin, like example kung si Congressman Martin Romualdez yung gustong puntuhin ni Marcoleta na nagpapatong sa ulo ni Gutesa, kung ako ho yun sa sitwasyon ni Martin, titingnan ko yung mga reaksyon nyo. Pupunta ako sa mga vlog. No? Tapos aalamin ko, titingnan ko habang nagsasalaysay si Gutesa, doon sa GMA, pupunta ako live. Titingnan ko kung ano ang reaksyon ng taong bayan. Halos lahat doon nagtatawa. Halos lahat to, ginagawa silang laruan, mga kababayan. Bakit to? Kasi naman, para silang mga kinder na nagle-lecturean ho doon sa loob ng hearing. Gutesa, wag mo kasing minamadali. Nakakalimutan mo, basahin mo yung paragraph 20 with matching coaching pa. Kayo ho, ako, since ang nakikita ko na reaksyon nyo, pinagtatawanan na lang si Gutesa. Maglalabas ako ng 5 milyon para ipapatay. Hindi na. Bahala kayo dyan. Pagtawanan ng mamamayang Pilipino.
hindi naman naniniwala sa inyo eh. Di ba? 5 milyon yung hibla ng wig ni Marcoleta. Sabi ni Ma'am, oy Marcoleta, sabi to ni Annalyn Ando o yan. Sabi ni Sir Ruel LG, si Boy 2K pinaglalaruan lamang ang taong bayan. Akala niya, mga mangmang, ibang klase ito si Boy 2K, mga bossing. Bakit to? Si Boy 2K, ang pinaka-credible para sa kanya na Mrs. ko. Mrs. ko, busy, busy kasi nag-aayos, naglilipat. Si Marcoleta, ang pinaka mga credible sa kanya, mga bossing, is yung at gusto niya makita, ayun, with matching with matching live paglilipat pa. Pinaka credible na maging witness, sumailalim sa witness, mga Diskaya. Ngayon naman, ito si Gotesa naman yung pinaka-witness. Ano ba pinagsasabi ni Gotesa? Yung mali-mali na pinagsasabi. Doon sa affidavit niyan, ang sinasabi is kailangan ng witness protection. Doon naman, sa bunganga niya, hindi naman daw. Ang gulo, imbitasyon ng DOJ, hindi sinipot. Di ba, mga kababayan? Sige. Ngayon sinasabi nila, hindi naman hindi naman importante yung notaryo kung peke o hindi Pero yung sinabi ni Gotesa, ano ba yung sinabi ni Gotesa? Salaysay. May pinakita bang ebidensya? Wala. Para lang pwede ako magsulat no? Pwede ako magsulat. Tapos ang gagawin ko, susulat ako, uuwi ako ng Pilipinas. Boss! Si Marcoleta, binayaran niya si Gotesa. Susulat ko lang, Susulat ko lang. Tapos, pwede ba akong, pumunta doon sa hearing ng Senate Blue Ribbon Committee? Sabihin ko lang tong sinabi ko. Sabihin ko lang tong gusto ko sabihin na si Marcoleta, binayaran niyang si Gotesa. Nang wala akong ebidensya. Pag pinayagan yun, mga bossing, kawawa naman yung mga tao na mabibiktima nung ganong estilo, nung kagaya ng mga DDS. Di ba? Kailangan ebidensya. Sa kahit na anong bagay at meron kang pinaparatangan, ebidensya. Kasi kung kwentuhan lang, pwede akong gumawa ng kwento Tapos sabihin ko, sasalaysay ko to. Pupunta ko dyan. Mag-under oath ako. Kung papayagan yun. Ebidensya lagi. Pag wala silang ebidensya na ipapakita sa inyo, mga bossing, huwag niyong kausapin. Sayang lang ang oras dun. Nagsalita na daw si Gotesa, pinilit lang siya ni Defensor at ni Marcoleta. Nakita ko din yun No, nakita ko din yun, pero parang ang hirap paniwalaan. Parang ang hirap paniwalaan pa, no? Ang hindi ako maniwala, mga bossing, yung mga pinagkakalat ni Defensor. Si Marcoleta, may 5 milyon daw No? May 5 milyon na nakapatong sa ulo ni Gotesa. Yun yung sinasabi niya na dahilan kung ba't hindi lumalabas-labas.